So ngayon, pakinggan po natin etong sinabi mga kababayan ni Congressman Benny Abante patungkol po dun sa sinasabing banta sa mga kongresista mga kababayan para mag-back out ng pagsuporta dito po sa impeachment laban kay Sara Duterte. Kasi sabi po dito, Abante denies alleged threat to lawmakers over VP Duterte impeachment mga kababayan. So ito, i-play po natin. Magbabalik ang session natin this week. Paano po ang magiging diskarte ng mga kongresista sa pagtalakay po noong impeachment case ni VP Sara after na-determine ng Committee on Justice na meron pong probable cause? Well, of course, ngayon po ay amin nang pinoporma yung prosecution team, ano? At yung report ng Committee on Justice plenary, maaari mangyari po yan by Monday or Tuesday. Basta within the week, pagpuputuhan po yan. At the plenary... Ako, naniniwala talaga ako mga kababayan ha. Ito nga hamon ko kay Jemmy Bondok. Ano ba yung sabi ni Jemmy Bondok mga kababayan? Hindi daw makakakuha ng sapat na suporta o boto etong impeachment laban kay Sara Duterte, kaya malabo daw ma-impeach etong si Sara. So ngayon, ang hamon ko naman sa iyo, Jemmy Bondok, total naman, abogado ka naman, kapag ba nakakuha ng at least 106 na boto para ma-impeach etong si Sara Duterte at halimbawa, ma-impeach nga etong si Sara sa Kamara, aaminin mo ba, Jemmy Bondok, na fake news ka? Diba? Yan, hamon ko sa'yo. Jemmy Bondok, total naman, abogado ka. Kapag ba si Sara Duterte na-impeach sa Kamara, aaminin mo ba na fake news peddler ka? Diba na mali yung pananaw mo? Kasi sinasabi mo, malabong makakuha ng suporta o boto sa Kamara. O di tingnan natin, sa Mayo 11, kapag ka na-impeach, etong si Sara Duterte, aaminin mong fake news peddler ka. Plenary will be electing who will be the prosecution team at i-approve. Pag in-approve po yung committee report na yan, at makikita po namin kung sino ang talagang mag-a-approve niya, makakampi niyan, palagay ko po naman talagang tatawid na po yan ang impeachment court sa Senado. Do we have the numbers? Are you confident, Kung Benny? Kasi Yan. ang isa sa pinag-uusapan din ngayon, kung makukuha po ba yung 106 na kinakailangan boto para lumusot po sa plenaryo at maipasa sa Senado itong impeachment case. So considering po na yung 53 na bumoto nung Wednesday, I'm sure locked in na yon. Meron ba tayo nung kalahati? Meron ba tayo, may naririnig po ba kayo may mga iba pang kongresista na boboto rin po dito sa impeachment? Ay, maraba Yeah, I'm quite confident kasi look, unanimous yung pag-vote namin sa Committee on Justice, no? 53 members including those na tinatawag nating ex officio members, no? Wala naman tumanggi, wala naman kupos niyan. Kaya kailangan na lang namin ng mga another 56 or 57 no, na boboto niyan. I think na I am more confident na makukuha po namin ang number. In fact, pinag-uusapan namin around mga 150 or 160. Pero inyo mga kababayan ha, kung halimbawa makakuha ng 106 etong Kamara ng suporta o boto galing po sa mga kasamahan nila, automatic impeach na po si Sara Duterte sa Kamara. Ngayon, kung aabot pa yan ng 150 to 160 mga kababayan, ibig sabihin talagang marami ang gusto na makitang ma-impeach eto pong si Sara Duterte. Kaya nga ang hamon ko kay Jemmy Bondok, kapag ba na-impeach etong si Sara sa Kamara, aaminin mo ba na fake news peddler ka? Dito 160 ang possible po. Sir, yung iba like si Congresswoman Janet Garin, nagsasabi rin po sila na yung mga partido nila nagche-check din, nag-uusap-usap kung paano yung boto nila. Ang lakas, CMD, conscience vote for example. Sa inyo po bang panig, yung mga kaalyado nyo, may mga ganun din pong pag-uusap? Yeah, in fact, palagay ko sa NUP, conscience voting yan. So, pinag-uusapan naman sa partido yan ng mga party leaders. Inalaw po naman ng mga party leaders na magkaroon ng conscience vote ang bawat partido. Hindi na po ito tinatawag nung araw na ito yung stand namin na we are going to vote en toto or total. Pero ito po may conscious vote. Ibig sabihin yung ating mga congressman naman, if they will really see the evidence presented at ma-appreciate po nila, wala pong duda na we can get the numbers for that. Pero kung titingnan nyo, di ba, napakatibay na nga, napakalakas na nga ng ebidensya laban po kay Sara Duterte. Dahil kita nyo naman yung pagpasok at paglabas ng pera sa kanyang bank account
na talagang hindi tumutugma sa kanyang salin at sa kinikita ng kanilang mga negosyo. So ngayon, kung hindi tumutugma yan doon sa mga bagay na yun, mga kababayan, ang tanong po natin ganito, paano sila kumita ng nasa bilyones, mga kababayan? Paano nagkaroon ng paglabas at pagpasok ng pera sa bank account ni Sara Duterte na bilyones ang nagkakahalaga ng bilyones, mga kababayan? O yan, tanong natin yan. O so siguro paano masasagot yan ng mga didishit? Buti pa nga si PBBM ay paliwanag kung bakit bigla ang lumaki yung yaman nila sa salin. Samantalang si Sara Duterte patuloy na tinatakasan yung pagsagot sa katanungan ng mga kababayang Pilipino po natin kung bakit hindi tugma yung nakalagay na 88 million sa kanyang salin doon sa paglabas at pagpasok ng pera sa kanyang bank account. So, is there any truth or do you deny, sir, yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte na nagtawag na raw yung staff ng isang chari sa mga chief of staff para bumoto para sa impeachment? Kung hindi, ay tatanggalin yung GAA ng kanilang district. Ay, dinidinay ko po yan. Dapat naman si Congressman Pulong Duterte, dapat yan, nag-attend ng hearing para ipagtanggol niya yung kanyang kapatid. Tama. I mean, hindi nagpakita yan, anino niya, hindi na ipakita sa hearing, lahat naman ng kongresista, welcome to attend and welcome to say something, welcome to make manifestation. Hindi niya po ginawa yan. Ngayon, magsasalita siya kung ano-ano. Sa akin po naman, ako, active member po ng Committee on Justice, wala naman lumalapit sa akin para takutin ako, para bigyan ako ng kuno-ano. Tama. Po. Ang sabi naman po ng abogado ni VP Sara na si Attorney Michael Poa, mini-maintain po nila yung posisyon na tingin nila yung mga napag-usapan doon sa Committee on Justice dapat sa trial nangyayari. Yeah, it remains to be seen naman. Nakita nyo naman na hindi namin, unanimous din ito, although siguro mayroong mga 6 na nag-oppose na buksan ang nakaselyadong kahon, no? Ng Sa kalagay ang mga IPR ng Vice President sa kanyang asawa. You would notice na ako, nag-manifest ako. Wala kasi, mga kababayan, ganito yan eh. Kahit ano po ang pagharang ng kampo ni Sara Duterte dito, hindi na po nila mauuto ang kamera. Hindi na po nila, mga kababayan din, mapipigilan yung pag-usad ng proseso ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi nga, mga kababayan, wala nang nilabag o walang ginawang paglabag ang proseso na ginawa ng Justice Committee. Diba, lahat dumaan sa due process. Ilang beses nagkaroon ng hearing ng proceedings, mga kababayan, dyan po sa kamera. At ilang beses ipinatawag si Sara Duterte. Napakaraming beses na binigyan ng pagkakataon etong si Sara Duterte para umattend. Pero ano po ang ginawa, mga kababayan, ng tao na yan? Ano po ang ginawa niyang si Sara Lustay? Diba, naglakwat siya, nagliwaliw at kung saan-saan nagpupunta at puro paninira ang sinasabi, mga kababayan, dito po sa proceedings ng Justice Committee. So, ibig sabihin, nabigyan siya ng pagkakataon magpaliwanag pero hindi po siya pumunta. Kaya nga po hindi nila pwedeng sisihin ang Kamara kung bakit may impeach etong si Sara Duterte. At dapat, ang sisihin ni Sara Duterte, yung kanyang mga abogado kasi hindi siya kayang ipagtanggol. That it should not be open. That gawin na lang natin parang suspenseful act, no? Na yun na lang impeachment court ang magbukas yan. We have done our part according to all legal proceeding, no? Hindi kami walang anumang technicalities diyan, no? Sinunod po namin ang lahat na itinakda ng konstitusyon. Kaya wala pong maaaring sabihin na nag-violate kami ng alba dyan. At spliced, sir, yung ebidensyang ipinakita ng NBI, ano sa palagay niyo po? Yun po yung in-allege. Hindi po spliced yan. I could be able to really attest the fact na hindi po spliced yan. Tama. In fact, we have shown the video several times, no? Hindi lang po isang beses, kundi several times. Ipinakita po natin yan. Hindi po spliced yan. They could be able to say things naman eh. Bakit namin i-splice yan? Bakit namin i-AI yan, no? We would like our people to know the truth of the matter. Kinakailangan po malaman ng taong bayan ang katotohanan. Bakit naman kami mandadaya dyan o whatever it is? Di po namin ginawa yan. Opo. And kung matatandaan natin kung naglabas ng statement, I think months ago, yung National Unity Party, di ba, na baka hindi sila maging ganun ka-participative dito sa impeachment kapag nagbotohan na kung walang mailalabas na mga bagong ebidensya o mga bagong punto dito po sa ginawa nating pagtalakay sa impeachment. So, you're confident kung nasa pagtatapos ng House Justice Committee hearing last Wednesday, may mga bago namang lumutang. May mga bago namang po tayong naipalabas dyan sa ating pagdinig. You would notice naman na maraming bago na ilabas. For example, like inamin ng AM at FC ang mga pondo na in-expose ni
Sunny Trillanes. Ano po? Natumutugma. Ganun din. O yan yung isa sa pinakamabigat pa mga kababayan dahil yung dividendo ng sindikato dito kay Sara Duterte, yung mga transaksyon ay tumutugma talaga mga kababayan doon po sa binabanggit ng AMLAC. So yung mga aligasyon ni former Senator Antonio Trillanes, yung mga binasa niya ng mga transaksyon ni Sara Duterte na pagtanggap niya ng dividendo galing kay Sammy Oy ay ay tumutugma talaga mga kababayan doon po sa report ng AMLA. Kaya nga po mahirap pasinungalingan yan. Kaya kahon na kahon mga kababayan yang si Sara Duterte. Eh ang problema talagang duwag. Biruin nyo ha. Masasabi ko nga mga kababayan, na mga pamilya ng mga yan, eh talagang literal na duwag. Bakit? Si Pulong Duterte mga kababayan, takot sa ICI. Si Sara Duterte, takot po sa impeachment. Si Pulong Duterte, mahilig maghamon, pero takot tumarap kay General Torre. Si Digong naman mga kababayan, takot sa International Criminal Court. Ganon din etong si Bato de la Rosa. Nagkataon lang talaga na nabulaga etong si Digong, kaya naaresto. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, yung mga pamilya ng mga yan eh magagaling gumawa ng kasalanan tapos takot naman sa pananagutan. Din po yung SALN, no? Marami mga bago nilabas. Yun po yung testimony ni Ramil Madriaga. Naniniwala po ako na marami mga bago nilabas na hindi na ilabas nung unang impeachment. That's the reason why, kahit na po yung mga members ng NUP, obviously I'm a member of, eh talagang nag-attend po sila ng hearing at pinakinggan po lahat ng Sir, nabanggit nyo kanina, you are preparing na rin, tama po, the prosecution team. Yes. Sino po ang mga possible maging member and will you be a member po ng prosecution team, sir? Baka. No, I still do not know because that will be elected by the plenary. Pero, nanditiyak ko, nakaramihan po ng mga abogado sa Committee on Justice, magiging member dyan. Tulad ng aming chairman, si Jinky Lustro, tulad ng opposition naming congresswoman, si Lala Dilima. Eh, palagay ko, magiging member po yan ng prosecution team. And possible po bang mag-hire ng mga private prosecutors? Kasi yesterday, kausap namin si Attorney Lorna Capunan and open siya kung sakaling matap siya to be part of the prosecution. Allowed po naman kami ay mag-hire ng private Nako po. Kailangan po namin yan. Di ba mga kababayan, alam nyo ba, di ba nagsalita ito pong si Attorney Capunan at ang sabi niya 100% makukonvict po talaga itong si Sara Duterte? Di ba? Binanggit niya yon mga kababayan. Eh lalo na kung mag-hire pa ng abogado mga kababayan, ito pong Committee on Justice, itong Kamara para po magpresenta ng mga ebidensya doon po sa trial dyan sa Senado. Eh kapag ka nakuha pa, itong si Atty. Capunan, talagang 100% makukonvict po talaga si Sara Duterte. 100% may impeach po talaga yan. Because hindi lang naman yung prosecution team ng Kongreso ang maaalit tumalakay dyan. Kailangan po namin ng advice at ng tulong ng prosecution team. Opo. And tanungin lang din po namin kung Benny ang inyong opinion doon sa desisyon ng Supreme Court on the meaning of forthwith, sabi within a reasonable time. So tama ba yung naging proseso ng Senado under former SP Escudero na hindi agad-agad nag-convene, hindi na agad nag-start yung impeachment proceedings? Sa akin, tama po yung decision ni Senate President Tito Soto. Ang ibig sabihin ng forthwith, it must be done immediately. So, hindi yung kay Escudero. Ang tama talaga yung kay Tito Sen. Kasi paniniwala nating lahat mga kababayan, pag sinabing forthwith, dapat agad-agad, kung maaari nga, pagka-transmit ngayong araw ng mga article of impeachment sa Senado, dapat bukas kung binagad ang Senado. Yun ang pinaka-mainam at tama na kasabihan ng forthwith mga kababayan o meaning ng forthwith. Hindi yung magdidesisyon ng Senado kung kailan lang nila paglalaanan ng panahon itong impeachment. Na ibigay na po namin ang impeachment complaint na yan, ang report na yan, Senado. I believe that the Senate is now prepared to reconvene it, without any delay at all. Kung ano man ang sinabi po ng Supreme Court, yun po susundin namin at ng Senado. Sir, bakit sa tingin nyo dapat immediate kung may ganong desisyon na ang Supreme Court na within a reasonable amount of time? Ano po, Victoria? Bakit sa tingin niyo po ang definition dapat is immediate, agad-agad, when the Supreme Court says the definition is within a reasonable amount of time? Well, actually, yung the definition ng forthwith, ano ba ibig sabihin ng forthwith? Ibig sabihin, that ought not to be delayed, no? Sa akin, yun sa akin lang personally speaking. Pag sinabing forthwith yan, hindi dapat na i-delay yan. Tama. Dapat dyan ASAP.
Pag sinabing forthwith, ibig sabihin urgent o kaya ASAP, mga kababayan, agad-agad. Dapat hindi naman talagang agad-agad, kundi tama yung sinabi ng Supreme Court, within a reasonable time, within the time in which the Senate could be able to tackle the impeachment complaint. Naniniwala naman kami doon sa mga bagay na ganyan. Opo. Pero kung i-convene agad, kung the next day, i-convene po ni SP Soto ang impeachment court after transmittal, can someone go to the Supreme Court and question it pa, sir? O parang may leeway naman ng mga senador to interpret it? Yes. Anybody has the freedom to go to the Supreme Court and petition or charge or whatever it is that they want to do. No, nakalagay naman sa batas yan na meron kaming karapatang gawin yan. Pero the thing is, sa amin, sa House, gagawin po namin ang dapat namin gawin. Tama. Sa interpretasyon ng Supreme Court. Gagawin po namin dapat namin gawin ayon sa sinasabi ng saligang batas tungkol po sa kaso ng impeachment complaint. At naniniwala po ako, the Senate with the Senate President Tito Soto will also do their part. Naniniwala po ako dyan. Kasi mga kababayan, alam na, eto cut na natin dito Kasi mga kababayan, alam naman talaga natin na si Tito Sen, ang sinusunod talaga po niyan ay yung sinasabi ng konstitusyon, yung sinasabi ng saligang batas. Gaya nga ng sabi ni Tito Sen, once na ma-transmit halimbawa ngayong araw, yung article of impeachment kinabukasan mga kababayan or in the next day, magkukonvene na po agad ang Senado bilang impeachment court. Kasi pinaghandaan na po nila ito. Hindi katulad nung kay Chis Escudero, mga kababayan, na talagang pinakita sa taong bayan na wala silang pakialam sa usapin ng impeachment ni Sara Duterte. Kasi biruin nyo mga kababayan na kung gaano po katindi ito. Na i-transmit na lahat-lahat yung article of impeachment po sa Senate, mga kababayan, ng panahon ni Chis Escudero. Pero yung kanilang damit, babago pa lang gagawin. Di ba yung kanilang robe, babago pa lang gagawin. Yung kanilang session, mga kababayan, babago pa lang nila gagawin. Kaya nga mukhang hindi talaga pinaghandaan. Kaya nga napakagaling nito pong si Tito Sen. Kasi nga, kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun po yung sinusunod niya. At wala pong makakapigil sa kanila. Kasi nga mandato po nila yon. Tawag yon ang kanilang tungkulin. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito sa sinasabi ni Cathy Binag na ito, mga kababayan, na hanggang sa kaapat-apatan daw na saling lahi na mga kongresista o senator na boboto o pipirma ng yes, mga kababayan, para ma-impeach itong si Sara Duterte ay hindi daw po i-endorso ng Iglesia ni Cristo. So ngayon, ano po masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin po na yan, mga kababayan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga. Regador, wala kang kawala. Regador, kayo ay maganda. Regador, galit sa masama. Regador, ang sa inyo bebenga.